Yun guys, magandang araw guys. So update lang tayo guys, no? Kasi naalala nyo ba guys yung nakaraang August 13, 2026 nung nagkandak no ng raid yung taga NBI sa pangunguna no ni NBI Director Matibag doon sa Davao City. So ni-raid nila doon yung paggawaan ng bakal guys, no? Yung DMS, yung Davao Mighty Steel Corporation. So, nung niread nila ito guys, nakitaan nila no, ng mga substandard na mga bakal na ginagawa doon. Tapos mayroon pang sinasabi no na radioactive. So, parang nakasama sa kalusugan. So, ang sabi doon guys, 174 katao no, or mga empleyado yung inilabas or nasagip. Ibig sabihin guys, mayroon silang na-rescue na 174 katao. So, ang tanong ngayon guys, ano yung ginagawa ng NBI or ng gobyerno natin doon sa mga na-rescue nila? Di ba? So paano ba natin masasabi na na-rescue sila? Napaganda ba yung buhay nila? Sinuportahan ba sila ng gobyerno? Binigyan ba sila ng trabaho? Binigyan ba sila ng pira para sa pangaraw-araw nila na gastusin hanggang makahanap sila ng trabaho? So ano ba yung ibig sabihin ng rescue? Ni-rescue kayo? Nilabas kayo doon? Para safe kayo dun sa sinasabing radioactive. Paano po ba no? Medyo naguguluhan talaga ako guys. Kasi ngayon, lumalabas sa social media, sa balita, na yung 174, hindi lang pala 174 guys. Sinasabi dun sa balita na nasa 300 katao no? Yung humihingi ngayon ng suporta na kung maaari ibigay yung sahod nila para may pang-suporta sila no? May pang gastusin sila hanggang makahanap sila ng trabaho. Kasi unang-una guys, sinasabi ng NBI na na-rescue nila. So yung iba naman doon, sinasabi na mas maganda pa nga na nandun sila. At least mayroon silang trabaho. Kaysa ngayon, ni-rescue nga sila, sinagip, nilabas sila doon sa paggawa ng bakal, doon sa DMS no, or sa Davao Mighty Steel Corporation. Pero wala naman silang trabaho, walang pinagkakakitaan. Di ba? So ano ba talaga? Ni-rescue kayo? Or mas gusto nyong doon, at least doon, may trabaho kayo, kumikita kayo, may pangsuporta sa pamilya. Ngayon, ni-rescue kayo, nilabas kayo ng NBI. Ito bang mga tao na to, itong 174 na to, binibigyan ba ng panggastos? Sinusuportahan ba ng gobyerno natin? O baka naman pinabayaan lang? Tapos isasara yung kumpanya, ano mangyayari doon sa mga tao na na-rescue ko no? Di ba? Actually guys, pabor tayo doon sa ginagawa ng NBI or doon sa gobyerno kung ikakabuti ng taong bayan. Kasi unang-una, yung mga substandard kasi na yan ng mga bakal, kapag tinayo yan no, or ginamit yan doon sa mga building at substandard, so hindi matibay yan. No? Kung totoo man yan, hindi yan matibay. Madaling magiba or yung magkaroon pa ng aksidente. Tapos yung mga tao naman or yung mga empleyado doon, kung talagang nakakasama sa kalusugan nila, yung nandun sa loob ng paggawa ng bakal, maganda yon, at least hindi sila mapahamak. Pero ang punto ko kasi guys, ganito. Ni-rescue ninyo yung mga tao. Sinagip ninyo, nilabas ninyo doon. So ano ang mangyayari sa kanila ngayon? Kung wala silang trabaho, wala silang pangtustos, di ba? Dapat siguro sinusuportahan muna ng gobyerno hanggang makahanap sila ng trabaho. Pero hindi guys lumalabas sila ngayon no, sa social media, nagreklamo sila, humingi sila ng tulong, nasuportahan sila, yung gastusin nila. Kasi wala nga silang trabaho. So yung 174 na yan na nilabas, hindi lang pala yun. Siguro may iba pa doon, baka yung 174 na yon, baka yung shift lang na yon. So baka 24 hours ano? So paano yung night shift pa or day shift, ganun. So baka hindi lahat-lahat yun, meron pa. Kasi ngayon guys, yung nagreklamo sa social media, umabot ng 300. So ibig sabihin, hindi lang 174. Marami pa. So paano pag pinagsara yan? Yung pamilya nun, ilang pamilya yung mapiktuhan. So ang daming apektado. So sana ang gobyerno natin, kung talagang concerned kayo dun sa mga tao, gumawa kayo ng paraan. Suportahan nyo yung mga tao, panggastos nila, kung maaari, ibigyan nyo ng panibagong trabaho para hindi magugutom yung pamilya nila. Kasi guys, hindi ko talaga maintindihan yung rescue na tinatawag or nung sagip kapag kaganito naman na kinuha nyo sila dun sa loob pero pinabayaan nyo naman. So rescue ba ang tawag doon? Baka naman yung iba sa kanila doon mas gustuhin pa na nandun sa loob. At least meron silang pagkukuhanan ng panggastos nila sa araw-araw.